Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Dito naman po ulit tayo sa farm. And today, pagbaba ko pa lang dun, napansin ko parang medyo natuyo yung lupa. So, kung napanood nyo na yung isang video ko na sinabi ko na hindi ko na ito tataniman, and instead yung sibuyas ay doon ko itatanim sa loob, sa kadahilan ng nagpuputik yung lupa dahil nga last week umulan ng umulan, halos 1 week. So nung papadaanan ko dapat ng traktora ng last 2 times, kasi ito meron pa yung mga green nung isang beses, lumubog yung traktora, halos kalahati ng gulong doon lumubog. Kaya tinigil ko and nag-decide ako na yung sa loob na lang na garden ang tataniman ko ng sibuyas dahil ito nga putik. So hindi ko kaya siyang ayusin, hindi ko malalatagan ng plastic yung gagawin kong garden dito kung ganoon nga putik-putik. Pero now, ayan, nabuwagag siya. So today is Thursday. Nung inilusong ko yung traktora dito ay Monday. And up to Tuesday until kahapon, ano pa rin siya. Putek, kahapon nga may tubig-tubig pa ako nakikita. So, meron akong kinuhang video na naglakad ako doon sa paligid. Then yung meron isa doon yung parang saraduhan ng drainage. Nabanggit ko kasi doon sa video na ito normal na lupa lang tingnan or pilapel. Pero sa ilalim nito ay may nakalubog na mga pipe or tubo na naglalabas ng tubig dito sa lupa na to. Idadiretso doon sa drainage. So nabanggit ko doon sa video na yon na isarado ko halfway yung pinakasaraduhan or patayan ng tubig na yon or ng daluyan ng tubig na yon. So nung umulan ng 1 week straight, yung tubig dito halos siguro na na-contain. So hindi nakalabas yung mga tubig. Kaya ayun yung siguro yung naging dahilan kung bakit ang tagal-tagal na hindi ma-drain o hindi matuyo-tuyo yung lupa. So after a few days na nayangat ko yung sarado ng or lock ng drainage, yan unti-unti nang natutuyo yung lupa. Pero coming here, ito sa part na to, dito lang guys. So yung sa part na yun, makita nyo, medyo nagla-light brown, unti-unting nagda-dark dito. So dito yung mga malambot pa. Baliktarin ko lang camera guys. So ulitin ko lang guys, doon sa may dulo na yun, nagla-light brown sila. So medyo tumitigas na yung lupa doon. Pero habang lumalapit tayo dito, or gumagawi tayo dito, nagda-dark na siya. So dito medyo malambot pa or basa pa yung lupa. Ito itong nilalakaran ko medyo malambot pa rin. Ayan, lumubog yung gulong ng traktora doon. Ito itong lalakaran ko lambot oh. So check natin to. Ito basa pa rin. Yung hinabakan ko lupa doon kanina, buhagag. Nung ginirip kong ganyan yung lupa, nagdurog or na hiwa-hiwalay. Ito, kung makikita nyo yan, nagbububo. So dito, putik pa. Kung mahahabol sana hanggang bukas or kahit Sabado, na mapapadaanan ko to ng traktora, pwede ko pa ring
ihabol yung sibuyas dito. Kasi, again, totally guys, ito naihanda ko na kasi itong lupa na to. May pataba na siya. Ilang beses ko na soil till or napadaanan ng traktora. 1 hanggang 2 beses na lang para yung mga natitirang mga damo-damo dyan. Ayan. Para matuyo sila. And gagawa na tayo ng garden beds. So, makikita nyo dyan, no? Grabe yung pagkakalubog ng traktora dyan. No? Doon, kalahati ng gulungan lumubog. So, abangan natin to guys hanggang Sabado. Kung may hahabol ko to, kung matutuyo pa yung lupa, until Saturday, ipipilit ko pa rin yung sibuyas dito dahil nga again, naka-ready na yung lupa kasi dito. Maganda na yung lupa niya. Nalagyan natin ng 6 tonelada na dumi ng baboy. So maganda yung klase na ng lupa dito. And actually, less na lang ang gagawin ko dito. Again, kailangan ko na lang padaanan siya ng traktora ng twice. Gawin yung garden beds, lagyan ng plastic, itanim yung sibuyas. Again, yung ways daw sa loob na garden, until now ay hindi pa ako tapos maglinis. Binubunot ko pa yung mga natitirang talong. Bubunutin ko yung mga bell peppers. Pinagtaniman ko ng sitaw, tatanggalin ko yung mga tolos, tali, yung mga baging-baging ng sitaw. Then, papadaanan ko ng traktora. Tapos noon, lalagyan ko ng pataba yung lupa. So, medyo maraming pataba yung kakailanganin natin doon. Maybe twice the amount na nagamit ko dati. Nung una ko siyang ginamit, yung garden doon. Kasi nga, kailangan maganda yung preparation natin ng lupa doon dahil sa sibuyas para maglakihan na magaganda yung mga sibuyas natin itatanim doon. So, pagkalagay ko ng pataba, kailangan ko siya i-soil till para yung pataba umikot or humalumay sa lupa. Then, yung plastic cover ng garden beds. So, mas marami akong kailangan gawin pa dito unlike dun sa garden sa labas. Pero hindi pa natin totally sure kung yung sa labas na nga gagamitin natin. So now, nitong pagdating ko, napansin ko lang para nag-iba na yung kulay, hindi katulad kahapon ng lupa. Kaya kung tuyo na sana ako, pwede ko na siyang padaanan ng traktora and yung garden na to nang aayusin natin or gagamitin natin para sa sibuyas. Kaya nga lang, nung pagpasok ko, yung bukana okay, pero yung sa may kalagitnaan, papunta doon sa dulo, ay sorry, hindi pa pwede. So no choice. Excuse me. Ipagpapatuloy ko muna yung pag-aayos dito sa garden, dito sa loob. Wala naman masama kung gawin ko siya o hindi, kahit sabihin natin na biglang umokay yung lupa doon sa labas at doon tayo mag-decide na pagtanim ng sibuyas, wala pa rin problema doon. Dahil kung mangyayari yun at naayos natin yung lupa dito, means naka-ready na rin yung garden natin dito. So, again, for the meanwhile, papatuloy ko lang yung ginagawa ko dito. Hopefully, may ayos natin. So, yung mini dump natin, panghakot ng lupa, yung traktora natin. So, sa last na ipakita ko to, napadaanan ko tong part na to, tabasan ko rin doon, pati doon. Again, yung mga carrots, papadaanan na rin natin ng traktora yan. Hindi natin kailangan yan, kahit may mga bunga pa yan. So,
Itong mga bell peppers niya, kahit marami pang bunga yan. Again, ayan. Ang daming bunga niya, no? Kasi magaganda. Lahat ng puno niya may bunga, guys. Tatanggalin natin yan. So, sasakupin natin hanggang dito. Itong sili na ito, ilang piraso lang naman ititira ko yan. So, yung makalampas ng sili na yan, soil till din natin. Then, itong mga talong na to, lilinisin din natin yan. Sitaw. Actually, yung dito, yung pipino na nakatanim dito, nalinis ko na. Nabunot ko na yung mga tolos. And itong mga talong, wala doon sa harapan. Actually, nasa kalahati. Ayan, nalinis ko na kahapon. Gamit ko tong wood chipper. So, ginamit natin itong wood chipper. Every puno ng talong na binubunot ko, pinapasok ko dito sa wood chipper. And ayan po ang nilalabas nila. Again, ayan yung mga shredded na puno ng wood chipper, dahon, yung kawayan o yung tolos na ginamit ko. Ang dami pang bunga naglaglagan. Then susunod natin itong pinagtaniman ng sitaw. Then hopefully hanggang doon magamit natin dahil again maramihan yung binabalak natin maramihan yung binabalak natin itanim na sibuyas. Hindi ko pa rin alam kung gaano kalawak yung matataniman ng mga seedlings na pinunla ko. Actually, may problema rin nangyari doon sa mga seedlings ko. Hindi ko pa nakukuha na ng video. Wala pa akong ipapaliwanag tungkol doon. So, bibigyan ko siya ng separate update. So, for the meanwhile, guys, again, pagpapatuloy ko lang yung pagbunot ng mga talong. Papasok doon sa wood chipper. Then, susunod ko itong tanggalin itong mga bakod or pagkapangan ng sitaw. Lilinisin yan. So, once na malinis ko lahat to, susunod ko na yung mga bell peppers na bubunutin na rin. After nun, papadaanan natin ang traktora. So, lilinisin na natin lahat yan. So, yan, dumidilim na. Saglit lang yung oras ko dito. Siguro mga 30 minutes lang tayo makakapagtrabaho ngayon dito. So, late na ako nakalabas. Tapos, may dinaanan pa ako. Wala na isang oras na makakapagtrabaho kaya pamadaling ko na to, guys. So pakita ko na lang sa inyo kung ano magiging tsura nito later on.